We all heard yung word na sakripisyo. Alam natin yung mga salitang sakripisyo, pero bakit nga ba tayo nagsasakripisyo? Sa larong chess, we sacrifice one of our important piece to achieve a greater goal, and that is to win. May mga estudyante na nagsasakripisyo ng tulog para makapagtapos. May mga atleta na gumigising ng sobrang aga para naman makapag-ensayo. Kapag may nakita tayong mahalaga or worth it, naturally, we are willing to sacrifice. And this is what we will see sa likod ng mga text natin this afternoon in Psalms 134. Going to Zion or the city of God is worth every sacrifice because of their covenant God. Kaya samahan niyo ako na tumayo at basahin ang salita ng Diyos. Since ang binasa kanina ay Tagalog, let me just read yung ESV translation. We are on Psalms 134. Ang pamagat niyan ay Come, bless the Lord. Ito ang salita ng Diyos. Come, bless the Lord, all you servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place and bless the Lord. Verse 3, May the Lord bless you from Zion, He who make heaven and earth. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Makaupo na po ang lahat. Ang Psalms 134, kagaya ng mga makikita nyo sa scripture nyo, ay tinatawag na Song of Ascents. Ito yung inaawit nila pag-akyat. Ito yung huling awit sa 15 awit starting from Psalms 120. So, 120 to 134, pang 15 yung 134. Ang mga, again, yung mga awit na ito, yung inaawit ng mga Israelita habang naglalakbay sila patungong Jerusalem para sumamba sa kanilang Panginoon sa tatlong pangunahing kapistahan ng Israel. Ito ay ayon sa pag-uutos ng Diyos sa kanyang pinagtipang bayan. Again, hindi niya to inutos sa lahat, inutos niya to sa kanyang pinagtipang bayan. We will see the three major pilgrimage sa Deuteronomy 16:16, yun yung Passover. Sa ibang research ko, sa umpisa lang yung Passover, and then the rest of the week would be Feast of Unleavened Bread. So yung bawat pista doon ay hindi isang araw lang. It takes days para matapos yung pagdiriwang ng pista. Yun yung una, Passover or Feast of Unleavened Bread. Pangalawa, yung Pentecost, medyo familiar na tayo. This is yung tinatawag nilang Feast of Weeks. And then yung Feast of Booths or Tabernacle. Sa mga Hudyo, ito yung Sukot ang tawag, no? Yung bawat paglalakbay ng mga pumupunta sa Jerusalem ay masasabi nating mahirap. Mahirap para sa mga hindi sanay maglakad ng isang araw, lalo na kung ang paglalakbay ay umaabot ng 4 na araw o higit pa. At kung sanay ka naman sa paglalakad, mahirap pa rin dahil ang paglalakbay sa umaga ay napakainit at napakalamig naman kapag gabi. Tapos yung mga daan, very challenging dahil pataas yung mga daan. Hindi lang pataas, mabato pa yung mga daan. Bukod doon, napakamapanganib din ng mga daan. Kasi may mga tulisan na pwedeng nag-aabang sa'yo. So, ang ginagawa ng mga Hudyo noon, hindi sila pwedeng maglakad na mag-isa. Maglalakad sila ng grupo. Naalala niyo yung Good Samaritan? Most likely, that happened because of one of the festival. Pumunta siya, mag-isa lang, tapos tinambangan siya ng mga tulisan. No? Kaya they travel with great numbers. At kapag marami kayo, mabagal at matagal. Sasabayan mo eh. Kaysa naman yung danger na mag-isa ka lang, no? Pero ang point ko ay napakatagal ng travel at napakahirap. Ngunit tiniis nila ang lahat ng ito sapagkat alam nilang hindi lang basta paglalakbay yung mapuntahan nila yung lugar kung saan inutusan sila ng Diyos na mag-gather. Sila ay papunta sa lugar kung saan ipinahayag ng Diyos yung presensya niya sa gitna ng kanyang bayan. Merong pangako dun sa lugar na yon. Hindi special yung lugar, naging special siya dahil merong pangako yung Diyos doon sa lugar na yon. At ang huling awit ng kanilang paglalakbay ay naglalaman kung ano yung dulo ng kanilang paglalakbay. Kung tayo yung magsusulat ng awit, siguro ang sulat natin
salamat. Nakarating din, no? Pero dito, ang laman ng Psalms 134, ang unang mga salita na maririnig mo doon sa salmista ay panawagan. Come, bless the Lord. Sa kanilang pagdating sa Jerusalem, hindi pahinga, kundi ang Diyos ang pangunahin nilang hangarin. Hindi ang pagod ng katawan ang gusto nilang matugunan, kundi pagkauhaw ng kanilang mga kaluluwa. And so what they do is they urgently call people to bless the Lord. At ito'y tinugunan naman ng mga lingkod na nagsasabi, the Lord bless you. Now, merong response doon sa verse 3 na the Lord bless you. So, makikita natin dito sa Psalms 134 ay para siyang dialogue o palitan ng mga pagpapalakas na akmang-akma sa kanilang mga kalagayan. Yung mga pilgrims na pagod ay napapalakas nung nakita nila yung mga lingkod. Samantalang yung mga lingkod ay napapalakas, puyat gabi. No? Silang patuloy na nagsasamba doon sa templo, makita na may mga pilgrims na dumarating ay napapalakas din. At sa gitna ng palitan, ng pagtawag, ng pagsamba at pagbibigkas ng pagpapala, ay makikita natin ang Diyos mismo sa sentro nito. Ang pagtitipon ng mga pinagtipang tao ng Diyos upang sumamba ay masasabi nating pagsambang pumapaitaas dahil ito ay pagsamba na nakatuon para sa Diyos. At samantalang doon sa verse 3, pinapakita naman nito yung pagpapala o biyaya na ibinababa dahil ito ay mula sa Diyos na pinakamataas. Ito'y ibinibigay niya sa mga pinagtipang bayan niya. No? Kaya't ang mensahe ng awit 134 ay ang pagpapalakas na kailangan ng mga tao na nasa loob ng tipanan. Ito yung pagpapalakas ng Panginoon sa kanyang pinagtipang bayan gamit ang kaparaanan ng pagsamba na pumapaitaas at ganun din ang pagpapalang ibinababa mula sa Diyos na nasa taas. Kaya yung mensahe natin, the Lord strengthened His covenant people through worship that rises to Him and grace that flows from Him. Pinapalakas ng Panginoon ng kanyang mga tao ng tipan sa pamamagitan ng pagsambang para sa Kanya at sa pamamagitan ng biyayang dumadaloy sa Kanya. We see that the Lord strengthened through means. Nagpapalakas siya gamit ang mga kaparaanan. At mula sa text, ano ba yung dalawang kaparaanan na ginamit ng Diyos upang ang mga tao sa loob ng tipanan ay mapalakas? Para masagot natin yan, tignan natin kung paano ginamit yung salitang bless sa ating text. Thank you, Lucas. Una, yung bless the Lord, which is present in verse 1 and 2. Pinapakita nito yung sama-samang pagpupuri at pagbibigay ng kanilang mga sarili sa Diyos. No? Panawagan siya, na tara, sambahin natin yung Diyos. So, yung unang kaparaanan ay corporate worship, not just any corporate worship, but the corporate worship devoted to bless the Lord. May debosyon na pagpupuri, sama-samang pagbibigay ng sarili at pagsamba sa Diyos. Pangalawa, yung verse 3. Yung gamit dito ay the Lord bless you. Ito naman yung pagbibigay ng pagpapala mula sa ating Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod sa templo. Mas familiar tayo dito bilang pagbibigay ng benediction, di ba? Yung word na benediction, mas madaling maintindihan. Pag malediction ay curse. Ang benediction ay blessing. Okay? Pero sa original word na pinanggalingan yan, from the Latin word bene, which is mabuti, well, and desire, na ang ibig sabihin to speak of. Ibig sabihin, sasalitain mo magsasalita ka ng mabuti. Okay? So that is what benediction is. So imagine God speaking goodness and giving it to you as covenant people. Kaya sa verse 3, yung lingkod na bumibigkas ng mga pagpapala mula sa Diyos para sa mga tao ng nasa loob ng tipanan, that is what the second means, no? Kung ang unang kaparaanan ay corporate worship,
Ang pangalawang kaparaanan ay benediction, no? So may pagpapalakas sa parehas na kaparaanan. Ito yung titignan natin at sasagutin natin. Paano na ang mga kaparaanang ito ay nagpapalakas? Paano yung pagsamba na pataas o yung corporate worship ay nagpapalakas sa mga tao niya? At paano yung pagtanggap ng pagpapala o yung grace descending sa mga tao ay nagbibigay sa atin ng pagpapalakas. So again, we see here covenant worship and then covenantal benediction, no? So tingnan natin yung una, through the ascending of praise or corporate worship on verse 1 and 2. So ang Psalms 134 ay nagsimula sa salitang behold or come. No, ito ay salitang ginagamit para tumawag ng atensyon. Hindi lang siya basta pag-iimbita. Tinatawag niya yung atensyon natin. Para bang ang nagsasalita ay tinatapik tayo sa balikat at sinasabi, kung ano man yung ginagawa nyo, huminto muna kayo, makinig kayo, pansinin ninyo, merong mahalagang nangyayari doon sa templo. Ganun yung parang sinasabi sa atin ng salita, no? Pero ano yung nangyayari sa templo? Anong meron doon sa templo? Ang nasaksihan ng mga pilgrims ay ang walang hintong paglilingkod ng mga lingkod. Tinataya na ito ay mga levita at mga pare dahil hindi ka basta-basta makakapaglingkod sa templo, no? Kailangan ikaw ay ordained. So most likely these are Levites and priests, most probably priests. Pero the focus is on God who is worthy of worship. So anong mahalagang nangyayari? Yung Diyos nandoon, karapat dapat sambahin. Kaya pala merong mga sumasamba sa Kanya na walang tigil, tuloy-tuloy dahil ang Diyos ay karapat dapat sambahin ng walang tigil at tuloy-tuloy, no? Sa kabila ng pagod, ang makita ang mga lingkod na nagpapatuloy sa pagbibigay papuri sa Diyos ay tila ba naging pagbubukas ng mga mata ng mga pilgrims na makita nila yung Diyos na itong Diyos na tinutugunan ko ay Diyos na karapat dapat lang na patuloy papurihan at paglingkuran. Itong Diyos na dahilan ng paglakad ko ng ilang araw ay nananatiling karapat dapat. Ganito nila makita. Ito pala yung nangyayari. No? Pansinin ninyo, hindi na nila inantay na sila ay tawagin ng mga lingkod upang sumamba. Sila na mismo ang tumawag doon sa mga lingkod para sumamba. You see, this is very interesting. Dahil when we look at the scripture, almost every time, ang mga tumatawag sa panambahan, even now, ay mga ministro, mga lingkod, sila na mga nagsiserve. Di ba? Sila yung tumatawag sa mga tao, tara, sambahin na natin yung Diyos. Pero dito, yung pilgrims, yung dumating na mananamba, ang tumatawag dun sa mga lingkod, tara, pinaglilingkuran nyo na yung Diyos, tara, paglingkuran pa natin yung Diyos. Sasama ako, maglilingkod ako. Ganon yung makikita natin dito. So, we see, ang pinapakita sa atin dito ay mga pilgrims na totoong pagod. Totoo na nahirapan para lang makarating doon sa templo sa Jerusalem. Pero itong mga pilgrims na ito ay totoo din na pinalakas para sumamba sa Diyos. Ang mga pilgrims na ito ay mga ordinaryong membro ng pinagtipang bayan ng Diyos. Mga magsasaka, mga manggagawa, mga ordinaryong ama, ina, mga anak. Pero isipin mo, sa kabila nito, nagsusumikap sila at handa silang maghirap para makarating sa lugar kung saan sasambahin nila ang Diyos. You see, they see something worthy of all their sacrifices. They see God as worthy of all their sacrifice. Walang sayang dito sa Diyos na ito. Para sa kanila, ang mahirap na daan ay handa nilang lagpasan dahil sa nakikita nilang higit na mas mahalaga, ang pangtipanan at sama-samang pagsamba na nakasentro sa Diyos. They know that this corporate worship is not magical. Hindi to magical na kapag ginawa nila yon mawawala yung pagod nila. Kapag dumating sila sa templo, instant mawawala yung pagod nila. Hindi.
Alam nila na yung pagsamba, hindi lang mawawala yung pagod nila, kailangan nilang gumawa. Alam nila na yung paglilingkod, ang ibig sabihin nun ay paggawa. They know this dahil nakita nila yon sa lingkod na nandun sa templo. They even describe yung mga naglilingkod sa templo na nakatayo sa gabi sa bahay ng Diyos. Isipin mo yung pagtayo ay pagpapakita ng kahandaan at pagiging aktibo sa paglilingkod. Pero ang sinabi doon, hindi lang nakatayo sa gabi. So isipin mo, handa sila, aktibo sila na maglingkod, even sa gabi. Ano yung sinisignify ng gabi? Sa mga oras na hindi convenient. Sa mga oras na huminto na yung lahat sa paggawa. Pero sila ay patuloy sa paggawa kahit na huminto na ang lahat. Kahit hindi na convenient para sa kanila, patuloy sila. Ang kanilang paglilingkod ay tuloy-tuloy. Tapos pagdating sa verse 2, sinabihan pa, no? Tuloy-tuloy paglilingkod nyo. Sige nga, taas nyo pa yung kamay nyo. Okay. Verse 2, itaas nyo ang inyong mga kamay. Again, sa scripture, whenever we encounter yung pagtaas ng kamay, hindi lang ito parang physical form or posture, ito ay simbolo ng pananalangin at simbolo ng pagdepende sa Diyos. Pinapakita nito na ang paglingkuran ng Diyos ay mahirap at hindi natin magagawa kung hindi tayo didepende at nagbibigay ng ating sarili sa Diyos. We think na kailangan magaling ako, kailangan maalam ako, kailangan able ako. No, ang sabi lang dito, no, dumepende ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Ibigay mo yung sarili mo sa Diyos. Nakikita mo yung sarili mong mahina? Ibigay mo yan sa Diyos. Itaas mo yung kamay mo. Ibigay mo yung sarili mo sa Kanya. Sa kabila nito, sa kabila ng tuloy-tuloy, nakatayo, gabi, magtataas pa ng kamay, sa kabila ng lahat ng ito, wala kang reklamong maririnig dun sa lingkod. Ang makikita mo ay patuloy na pagpapagamit sa kanila. Sila ay nagpagamit sa Diyos para magbigay ng pagpapala sa mga tao ng Diyos in verse 3. Di ba? Naglingkod pa nga sila pinagpala pa nila yung mga pilgrims It is as if they were also renewed and strengthened to continue in their service to bless the Lord and bless the people of the Lord. I am convinced na ang mga lingkod na ito ay na-edify nung makita nila yung mga pilgrims na dumadating na may paghahangad na sumamba at tawagin yung iba na sumamba sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan nila. Tinupad nila yung tungkulin nila sa tipan. No? Kung ikaw yung lingkod, makikita mo yung mga tao, tinutupad nila yung tungkulin nila sa tipan kahit na mahirap para sa kanila. Will you not be strengthened? Hindi ka ba mapapalakas? And I think, isa to sa mga dahilan kaya nakakapagpatuloy sila. Ang masaksihan, ang mga pilgrims na naghahangad na sumamba, ang masaksihan yung mga tao na dumarating at ang pangunahing layunin nila yung Diyos. Hindi ba't pagpapalakas yun para magpatuloy sa paglilingkod? They are convinced na yung ginagawa nila sa templo ay hindi walang kabuluhan. May halaga at may kabuluhan ang lahat ng ginagawa nila. If this is the case, no, yung pilgrims at yung lingkod ay parehas na napapalakas. If that is the case, what we see here is mutual strengthening. Yung both party na mananamba at mga lingkod, pinapalakas sila ng Diyos. Kapag tinatawag ng Diyos yung mga tao niya na sumamba, pinapalakas ng Diyos sila sa pamamagitan ng isa't isa. No? Ang mga pagod na pilgrims, napapalakas kapag nakita nila yung mga lingkod na patuloy na sumasamba. Yung mga pagod na lingkod naman, napapalakas kapag nakikita nila yung kasigasigan ng mga mananambang pilgrims. Mahirap, pero nandyan pa rin sila. Pero again, tandaan natin, ang sentro ng eksena ay hindi yung pilgrims, hindi rin yung lingkod. Ang sentro ng eksena ay ang Diyos na kumikilos at nagpapalakas. Every time He summoned His people, He is there strengthening His people with one another. Kaya yun yung aral na makikita natin, no? The Lord strengthened His covenant people through one another by
calling or by summoning each other sa isang aktibo, devoted or buong puso, may pag-aalay ng buong sarili at sama-samang pagsamba. Hindi lang basta pagsamba. They are active and they are devoted to their God. They are there because of their God. Ganito tayo pinapalakas ng Diyos. Again, through one another sa loob ng pangtipanan at sama-samang pagsamba. Huwag tayong magtaka. Sometimes we would ask question, I feel weak. Kamusta? Kamusta yung ating ugnayan sa isa't isa when there is problem with our relationship with one another? Di ba? Doon tayo pinanghihinaan din. We cannot deny na merong ganitong reality. No? Hindi mo pwede sabihin na okay ako sa Diyos, samantalang nananatiling hindi ka okay sa mga tao ng Diyos. One way to test that is corporate worship. Di ba? When we are okay, we can worship with greater joy. No? Dahil ito yung pinangako ng Diyos. Ang sinusunod natin, hindi lang yung pamantayan natin, pamantayan ng Diyos. Siya yung nag-gather sa atin. Gather ko kayo para mag-away-away kayo. Hindi. Ginather niya tayo para sa Kanya. Wag nating alisin yung ating mga mata sa Kanya. Let's set our eyes on our God. Sa tipanan ng Diyos, lahat ng tao na kabilang sa tipan ay ginagamit ng Diyos para palakasin ng isa't isa sa pamamagitan ng pagiging aktibo, buong puso, na pagbibigay at pag-aalay ng sarili sa loob ng sama-samang pagsamba. Hindi sinasabi na punta ka lang sa iglesia, kundi ang sinasabi ay pumunta ka sa pagsambang para sa Diyos. Dahil ang sama-samang pagsamba ang ginagamit ng Diyos para palakasin yung isa't isa. Every Lord's Day, God is doing more than receiving praise. He is shaping His people. Hinuhubog niya yung mga tao niya. He is encouraging the weak saints. Sa sama-samang pagsamba, tinutuwid niya yung mga nagwa-wonder natin ng mga puso. Pinapalakas niya yung mga mahihina nating pananampalataya. Pero pinapaalala rin ng Psalms 134 that none of us has ever blessed the Lord as faithful as we ought to. Lahat tayo ay kumapos. Lahat tayo ay nabigong gawin ang Psalms 134. Minsan pumaparito tayo hindi para tawagin ng iba na sambahin ng Diyos. Alam natin na ang ating pagsamba ay may mix ng distraction. Umaawit tayo na minsan walang affection. Minsan maging manalangin, yung pananalangin na meron tayo parang lutang. Di ba? Dumadating tayo sa panambahan na minsan ang puso natin ay pagod, nanlalamig, parang wala lang. May mga pagkakataon pa nga na imbis na tawagin natin yung iba na sumamba, nagiging katisuran pa tayo sa kanila. Yet there is one true worshiper who never failed. At siyang pag-asa at dahilan natin upang magpatuloy sa kabila ng mga pagpalya. Ang Panginoong Hesukristo. Siyang inibig at nagbigay lugod sa Ama ng perpekto. Siya yung nag-iisang pilgrim na dumaan sa pinakamahirap na daan at nagtagumpay para tawagin tayo at palakasin tayo sa ating mga pagod na pagsamba at nahihirapang mga paglilingkod. Alam nyo, anuman ang ating isakripisyo para magbigay puri sa Diyos, lahat ito ay kapos kung hindi nagsakripisyo ang Panginoong Hesus. So when we think of all our sacrifice, think of what Christ has sacrificed. Isinakripisyo niya yung kanyang sarili para iligtas niya tayo sa daan ng kapahamakan at ihatid tayo sa kanyang maluwalhating kaharian ng may kasiguraduhan. Hindi ito false promise. Totoong ihahatid ka niya sa kaharian niya. Sisiguraduhin niya yun. And we can say, palalakasin niya tayo sa paraan na kailangan natin. He is faithful. Hindi siya bumabali ng pangako niya kailanman. Hindi niya babaliin yung pangako niya kailanman. Ang kasiguraduhan na meron tayo si Kristo. Nawa,
si Kristo ang maging sapat-sapat na dahilan upang masabi natin, yes, I will come to bless the Lord. When people say, come, bless the Lord, because of Christ, we will respond, yes, I will come, and I will bless the Lord. Habang marami ang nagtitipon for entertainment, for tradition, or for any selfish or personal reason, nawa tayo ay matagpuan na nagtitipon for this main reason, and that is to bless the Lord. I will be there and I will bless the Lord. Pupunta ako doon, pupurihin ko ang Diyos. Hindi, wag mong isipin na yung mga lingkod lang yung nagpupuri sa Diyos. Ang mga pilgrims, pumunta sila para sumamba din sa Diyos. Every one of us. Every one of us. Kaya pagyamanin natin ang tamang pagkakakilanlan ng isang tunay na mananamba. Huwag tayo yung magbigay dungis doon sa imahe ng isang tunay na mananamba. Malinaw na layunin, isang malinaw na layunin ng isang tunay na mananamba ay ang mapapurihan ng Diyos sa ating lingguhang pagtitipon. So this is something we should cultivate, no? We are a distinct worshiper. Our primary aim when we gather is to call each other to bless the Lord. Huwag mong isipin na ang yung pagdating sa pagsamba ay walang kabuluhan at hindi mapapansin. Tulad ng nakita natin sa Psalms 134, ang simpleng pagdating ng mga pilgrims ay ginamit ng Diyos para palakasin yung mga lingkod. Vice versa. Ang iyong simpleng presensya ay may mensaheng daladala. Ito ay maaaring mensahe na tumatawag sa iba na papurihan ng Diyos. At kung wala ka naman, ito'y nag-iiwan ng isang mensahe na nagsasabing, okay lang na huwag papurihan ang Diyos. May we always choose to carry the message that encourage other to bless the Lord. Start by being present. Show up. Be present. Pumunta ka sa panambahan na itinakda ng ating Diyos. At para sa mga napapagod na lingkod, sa kabila ng pagod sa paglilingkod, magandang alalahanin na ang mga dumadating na mga mananamba sa kabila ng mga mahirap na pinagdaanan nila ay mabuting dinisenyo ng Diyos para ipakita na hindi tayo iniiwang maglingkod ng mag-isa. Nagpapadala siya ng mga mananamba para palakasin tayo sa ating pagkatawag. Ang bawat mananampalatayang nagagalak sa pagsamba, mga mananampalataya na gutom sa salita, mga mananampalataya na tapat na naghahangad sa Diyos, ay biyaya ng Diyos na ipinapadala niya para hikayatin tayo na magpatuloy. Ipagpasalamat natin sa Diyos, isa-isa, itong mga nakikita natin na mga mananamba. At makikita natin na mas marami pa ring biyaya kaysa mga bagay na nakakapanghina. Kapatid, mas marami pa ring biyaya kaysa sa mga bagay na nakakapanghina. So come and continue to bless the Lord. Para sa mga wala pa sa tipanan o natatakot na makipagtipan o magbigay ng sarili sa Diyos, halika. Sumama ka sa mga taong umaasa hindi sa kanilang sariling lakas, kundi sa Diyos na nagbibigay ng lakas. Sumama ka sa mga taong dumaan man sa mahihirap na daan, ay patuloy pa rin magpupuri sa Diyos. Sumama ka hanggang sa makita mo ang personang dahilan kung bakit nila inaasam yung lugar ng panambahan. Bakit nila inaasam yung lugar ng panambahan higit sa kaginhawaan? Dahil kay Kristo. Sumama ka hanggang si Kristo ay maging mas mahalaga kaysa sa buhay mo. Sabi din sa Peter, di ba? To those who believe, He is precious. Huwag kang huminto. At sinasabi mo, naniniwala ka kay Jesus dahil alam mo lang yung pangalan niya. Sinasabi, ang naniniwala sa Kanya ay makikita si Kristo na mahalaga. I would say, pinakamahalaga. Hindi siya pangalawa lang. Siya yung pinakamahalaga. Yun yung unang kaparaanan, sama-samang pagsamba. Now, let's look at
how God strengthens through the descending of grace or through the covenantal benediction. So, matapos ang panawagan ng mga pilgrims sa mga lingkod ng Panginoon na purihin ng Diyos sa verse 1 and 2, dumating naman yung tugon ng mga lingkod sa verse 3. Ano yung tugon nila? Sabi doon, pagpalaing kanawa ng Panginoon mula sa Zion, siya na gumawa ng langit at lupa. No? Kung ang verse 1 to 2 ay tungkol sa papuring pumapaitaas, no? Ang verse 3 naman ay tungkol sa biyayang ibinababa ng Diyos. No? Sa unang bahagi ng awit, ang bayan ng Diyos ay tinawag na pagpalain ng Panginoon. Ngayon, tinawag naman sila na tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. So, just imagine yung parehas na kamay sa verse 1 na sinabi, itaas mo yan para magpuri. Ito rin yung parehas na kamay, natatanggap naman ngayon ng pagpapala. No? Sila naman nagpupuri, sila ay may pangako natatanggap ng pagpapala sa kanilang Diyos. At dito natin nakikita yung isang mahalagang prinsipyo ng tipa ng pagsamba. Hindi siya basta pagsamba lang, siya ay tipa ng pagsamba. Hindi natatapos yung pagsamba sa mga ibinibigay natin sa Diyos. Nagtatapos ito sa ibinibigay ng Diyos sa mga tao niya. Hindi lamang tayo lumalapit para magbigay ng papuri, lumalapit tayo upang tumanggap din ng biyaya. Dinisenyo ng Diyos yun. Diba? Tinawag niya na ako para maglingkod sa Kanya, may biyaya pa na ibibigay sa akin. Napakayaman. No? Napakagandang larawan ito ng pagsamba sa loob ng tipanan. Yung lumalapit sa Kanya na mayroong daladalang papuri ay pinapauwi niya na daladala yung Kanyang pagpapala. So, ano ba yun? No? Yung salitang may the Lord bless you ay hindi lang basta salita na parang greetings lang. Pag may bumahing, bless you. No? Hindi siya ganun eh. Alam ng bayan o pinagtipang bayan na whenever the priest or the Levites speak to them the word, may the Lord bless you, bumabalik sila doon sa deklarasyon na hinango sa Aaronic benediction. No? Ito yung nasa number 6, 24 to 27. I will just read yung unang part ng 24 and then I will be reading 27 for the purpose of the benediction. No? Sabi dito, ganito mo pagpapalain ang mga anak ni Israel. Ganito mo pagpapalain ang mga tao ng tipanan. Kapag sinabing may the Lord bless you, anong ibig sabihin nun sa 27? Inilalagay nila ang aking pangalan. Inilalagay ng mga pari ang pangalan ng Diyos sa kanyang mga anak. Binibigay niya. No? This can only be declared again by the Levites or priests. Kaya alam natin na yung Psalms ay dialogue. Kasi yung una, salita ng mga pilgrims. Pero yung verse 3, hindi yan basta pwedeng salitain ng pilgrims. Kailangan Levites at priests yan. Kaya we see, yung Psalms 134 ay dialogue, palitan siya. Pansinin natin na bagamat simple yung mga salita, ito ay mayaman na nagpapakita na ang Diyos na yung pinagmumula ng pagpapala, yung nagsasabi, no? Bagamat yung pari yung nagsasabi na pagpalaing ka nawa ng Diyos, yung Diyos yung pinagmumula ng pagpapala. Kaya nga sabi ng pari, pagpalaing ka ng Diyos. Hindi, pagpalaing kita. Hindi, pagpalaing ka nawa ng Diyos. Tagapagsalita o instrumento lang ang mga Levites, no, or ang priest. Alam ng mga Israelita bilang mga tao ng tipan na kapag binibigkas ng mga pari yung benediction, they understand yung verse 27 ng Numbers. Inilalagay ng Diyos sa akin yung pangalan niya bilang pinagtipang tao niya. So anong ibig sabihin nun? Anong relevance nun? Ano yung importance nun? Tila bang yung Diyos yung nagsasabi mismo sa'yo, no? Na sasamahan kita. Akong bahala sa'yo. Akong poprotekta sa'yo. Sabi dun sa, pwede nga nating sabihin na para bang sinasabi ng Diyos, ako ang magiging pagpapala mo. Ako ang mag-iingat sa'yo. Akong bahala sa'yo. Huwag kang mangamba. Sasamahan kita. Ganun. Pagdala mo yung pangalan, no, ng Diyos. Yeah? Kaya,
Isipin niyo yung, siguro isang naiisip ko dito, yung yung pagtatatak na sa mga rancho, di ba yung hot branding, may tatak. Kaninong kaninong pag-aari ito? Parang ganun tayo eh. Yung ngayon kasi parang plastic ear tag na eh. Pero ang is marking. Tao ko yan, tao ko yan, tao ko yan. Ganun mismo, yung pagtanggap ng benediction ay parang sinasabi ng Diyos mismo, tao ko yan. Kahit ano pa yung nararamdaman mo, tao kita. Kahit ano yung kalagayan mo, kahit ilang beses ka natumba, tao kita. Kahit ikaw yung pinakamahina, ang mahalaga, tao kita. Ganun. Ganun yan. Kaya napakahalaga sa kanila na pumunta sila once in a while doon sa templo para tanggapin yung benediction. No? Kaya bawat deklarasyon ng benediction ay deklarasyon ng katotohanan. Ito ay pangakong maaari nating panghawakan at angkinin dahil inilalapag ng Diyos mismo yung kanyang pangalan bilang garantiya na sasamahan niya tayo. Alam mo yun, kapag sinabi niya na ganon, para bang tinataya ko yung pangalan ko. Napakaganda, no? Kaya sinasabi ng mga saints, even in the New Testament, hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya. Yung kalagayan mo, pinagtatawanan ng mga tao, pero dahil sa Diyos ka, hindi ka mapapahiya. At the end of this, hindi tayo mapapahiya. Kaya, tanggapin natin, no? Kaya, yung bawat benediction, because ito yung aral, no? Every benediction, every Lord's benediction, the Lord's blessing, whenever we talk about blessing here, it's about the benediction of the Lord. It strengthened His people. Bakit tayo napapalakas? Dahil binibigyan tayo ng katiyakan na ang ating pangtipan ng Diyos ay sumasa atin. At itong Diyos na ito ay hindi lang basta Diyos. Siya ang Diyos na soberano at namumuno sa lahat. He rules over all, not just you. No? Ito yung pinapakita kung bakit ginamit yung salitang mula sa Zion at maging yung salita na siyang lumikha ng langit at lupa. Yun yung battle ko dito eh. Sabi ko, bakit sinabi pang mula sa Zion, tapos bakit sinabi pa na siyang lumikha ng langit at lupa? So, ang question is, bakit mahalaga na banggitin ang Zion? Para sa isang Israelita, ang Zion ay hindi lang basta lugar sa mapa. Tunay na lugar siya, no? So, yung Jerusalem, may part niyan na bundok, ng Zion, no? Bundok ng Zion. Ito ay hindi lang basta lugar sa mapa, ito ay lugar na pinili ng Diyos para ipahayag yung presensya niya sa gitna ng pinagtipang bayan niya. Nandito yung templo, dito sumasamba yung bayan, dito ipinangako ng Diyos, nakakatagpuin niya yung mga tao niya. Kaya nung sabihin ng pare na pagpalaing ka nawa ng Panginoon mula sa Zion, para bang ang sinasabi niya ay ang Diyos na nasumpungan mo sa pagsamba ay siya ring Diyos na sasama sa iyo paglabas mo sa pagsamba. Gusto kong linawin na hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nakatira lang sa Zion. Okay? Kundi yung Zion ang nagpapaalala na ang Diyos ay tunay na kasama ng kanyang bayan na pinagtipan. Tinutupad niya lang yung pangako niya. No? Isipin nyo, ang mga pilgrims na ito, pagkatapos ng kanilang pagsamba sa Zion, magsisibalik na sila sa kanilang mga pinanggalingan. Dadaan sila muli dun sa mga mahihirap nilang paglalakbay, babalik sila sa kanilang mga trabaho, sa mga responsibilidad na pwedeng nadagdagan pa kasi iniwan nila muna. Pwedeng babalik sila sa parehas na pagsubok ng buhay. Pero nauunawaan nila na hindi sila babalik mag-isa. Dahil taglay nila ang pangako ng Diyos. Diyos ng tipanan na sila ay kanyang sasamahan. Pero hindi nagtatapos sa pagiging Diyos ng Zion ang description dito. Ang sabi, may lalang ng langit at lupa. Pinapakita naman ito
na ang Diyos ay hindi isang maliit na Diyos-Diyosan sa isang bundok. Siya ay yung Diyos na may lalang ng lahat, pag-aari niya yung buong sang sinukob, ang kanyang pagpapala ay hindi malilimitahan ng lugar. Hindi malilimitahan ng panahon at hindi malilimitahan ng anumang sitwasyon. At ang Diyos na ito ay para sa atin, hindi laban sa atin. Pinapakita nito na higit na mas malaki ang Diyos sa kahit na anuman na maaari nating kaharapin. Lahat ay kayang pagharian ng Diyos. Kahit anong kalagayan na meron tayo, Diyos siya. Parang isang bata, kapag naglalakad ang isang bata sa tila ba mapanganib na lugar, may kumpiyansa. Bakit may kumpiyansa kang naglalakad sa mapanganib na lugar? Dahil maaring ang kumpiyansa niya ay dahil sa tatay na kasama niya. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil panatag siya sa tatay niya. Isipin mo, parang ganyan tayo, no? Bilang mga mananampalataya, we can walk in this life. They're very dangerous, maraming tukso, maraming panganib, pero sa benediction, sinasabi niya, sasamahan kita. Pinapaalala niya parati sa'yo. Isipin mo, every week we receive God's benediction, reminding us that all throughout, kaya nakanta natin kanina safely through another week. Bakit? Kasi kasama mo yung Diyos. Tiyak na may kaligtasan dahil kasama mo yung Diyos. Napakagandang pagnilayan. Ibinibigay ng Diyos yung sarili niya sa akin. Bagamat hindi na natin kailangan maglakbay ng 4 na araw sa papunta para marating yung Zion, still, we can receive the Lord's benediction because of Christ. Sapagkat si Kristo ang tunay na templo at tunay na Zion. No? Ang Diyos na nananahan sa atin ay si Kristo. Di ba siya yung Emmanuel? The God that is with us. The God who tabernacled with us. No? Yung templo, ganun din. Pananahan ng Diyos. Pero si Kristo, siya din yung pari na naghahandog at nagbibigay ng pagpapala. Siya yung dahilan kung bakit tayo ng mga hentil ay nakapasok sa pinagtipang bayan ng Diyos. Christ is the reason we can receive the Lord's benediction. Remember that. Hindi na yung pagiging Hudyo. No? Kahit hentil ka, makakatanggap ka ng benediction dahil pinasok ka ni Kristo sa pangtipanan, sa tipanan. No? Therefore, because of Christ, we should receive God's benediction by faith and return to our daily calling with confident trust in the God who is with us and reign over us and over all. Diba? Maaaring walang magbago sa ating mga sitwasyon. Pagkatapos ng pagsambang ito, maaaring bumalik pa rin tayo sa parehong problema, parehong sakit, parehong mga alalahanin. Ngunit tulad ng mga pilgrims, hindi ka umuwi na walang dala. Dala mo ang pangako ng Diyos, dala mo ang presensya ng Diyos, dala mo ang pagpapala ng Diyos. Kaya tanggapin mo ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng pananampalataya at bumalik ka sa tungkulin ng may pagtitiwala sa Kanya. Tandaan, walang pagsubok na mas malaki kaysa sa Kanyang kapangyarihan. Walang pangangailangan na mas malalim kaysa sa Kanyang biyaya. Abot ka niya ng Kanyang biyaya. Ang awit 134 ay nagtatapos sa pagpapalang bumababa mula sa Diyos. Walang sino man sa atin ang may kakayaang umakyat kung nasa ng Diyos. Pero ang awit 134, pinapakita na ang lugar ng Kanyang presensya na di natin maakyat ay pinababa niya nung binigay niya ang Kanyang anak para sa atin na mga hindi makaabot. Si Kristo, ang pinakadakilang pagpapalang nagkatawang tao, no? Siya yung pinakadakilang pagpapala na bumaba sa Diyos. 'Di ba? Salita, nagkatawang tao, nanaan sa gitna natin. Therefore, si Kristo, ang biyaya ng Diyos na dumating sa atin upang dalhin tayo sa Kanya. If you understand that, that's the true blessing.
Hindi blessing na nag-increase yung sahod mo. Hindi yun yung pangako ng Diyos. Ang pangako niya, ibinibigay niya ang kanyang anak. Nagagalak ba tayo sa ibinibigay niyang pagpapala? Pagpapala ba yung ibinibigay ng Diyos sa atin? Nakikita pa ba natin na yun na pagpapala? Let's look to Christ. Bilang pagtatapos, sa iglesyang ito, hangad namin na ang bawat isa ay makasumpong sa pinakadakilang pagpapala ng Diyos. Si Kristo na siyang may kakayahan na tubusin tayo sa ating mga makasalanang kalagayan. If you do not have Christ, you do not yet possess God's greatest blessing. Pero kung sa iyo si Kristo, bawat panawagan ng pagsamba, bawat benediksyon, lahat yun ay gagamitin ng Diyos para pagtibayin ka at palakasin ka na magpatuloy sa Kanya. You see, I started with the word sacrifice, and I want to end by saying Christ is worth every sacrifice. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, dakila ka sa lahat at nagpapasalamat kami na napakayaman ng pagbibigay mo. Nagpapasalamat kami na sa kabila ng mga pagpalya, ay patuloy ang pagtawag mo sa amin sa sama-samang pagsamba. Salamat dahil patuloy ang pagbibigay mo ng benediksyon. Whenever we see ourselves na hindi karapat-dapat, Christ stands for us and say, ibigay mo ito sa aking anak. Tumatanggap kami ng benediksyon dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. We cannot even call the things that we give up sacrifice compared to what Christ has sacrificed. Bigyan mo kami ng pangunawa, O Diyos, para pahalagahan ang pagsamba, pahalagahan ang benediksyon dahil meron kaming mataas na pagpapahalaga sa inyo. Abutin nyo kami at salamat dahil ginagawa nyo yan before we even ask. We thank you for you know our thoughts, you know our condition as a church. Reach to us, O God, that we may proclaim it is truly God who blessed us. At habang inaantay yan, we will come and we will bless the name of our covenant Lord. Salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo namin. Amen.